Welcome to my vlog. And ngayon meron kaming YSA gathering and isasama ko kayo. Ano? Tara? Inantay pala kami dyan guys ng ate ko sasakayin para sabay na kami mapuntang chapel. And pagdating namin ng chapel guys is meron pa kami institute class, so nag-attend muna kami. After that, yung mga returning missionaries nila pag nila yung mga bagay na tinitreasure nila during their mission. And after that, nag-groupings na kami and nag-ask question and answer. Tanong ko, Sa muna ako sa vlog. ano yung mga reservations na meron kayo to serve your mission? Baga, ano yung pwedeng umigil sa inyo para makapag-serve ng... Pero ako masasabi ko na syempre graduate na ako ng college, no. So, meron ako mga kapatid na mag-aaral pa or nag-aaral pa. So, isa ako sa pundasyon na magbibigay sa kanila ng financial. Parang ganun. Okay. Major reason why you serve your mission? Siguro, when I was a youth, wala talaga akong desire to serve on a mission. Parang ganyan din yung mindset ko that time. Gusto ko din continue study ko, mag-find a job. Kasi syempre, hindi naman kami ganun ka-financially stable. Pero, pinigilan talaga ako ni mami. So, sabi niya, hindi, mag-stop ka, mag-ano ka ng be your pathway. And then, inano ko kahit hindi ko gusto. And along sa pag-aaral ko sa pathway, doon unti-unti nabubuo yung desire ko to serve on a mission. Especially nung nalaman ko yung importance ng family. Na napakahalaga siya for our exaltation if maintindihan natin ng buo yung gospel. And then, but kahit ganon, parang hindi pa din ako na itutuloy ko siya. Pero nag-prepare ako. Not until, sabi ko, even though we are not perfect, gusto ko na mabless kami as a family. So, while preparing ganyan, si President Costales, in-interview niya ako. Sabi niya, ano yung mga worries mo? Sabi niya, sabi ko yung family ko. Parang hindi ko kaya mag-serve other people while yung family ko, parang hindi ko sila nagagal. Ganyan. But sabi niya, if you serve on a mission, your family will be blessed. And yun yung word na nag-push sa akin to go on a mission. And siguro yun yung pinaka-decision ko na never ever magiging regret para sa akin. Ayun. So parang mandatory din. Parang sumunod lang ako sa ibang gano'n. Introvert ako, tapos sabi ko lang, aalis na ako sa comfort zone ko. Gagawin ko na yung mga ibang bagay na hindi ko madalas gawin. Pero sa mission ko na na-build, katulad ni Samantha Arisa. Naglagay din pala ng whiteboard yung mga leaders para isulat namin yung mga bagay na tumatak sa amin, yung mga natutunan namin galing sa kagroup namin, sa mga speakers, and sa mga leaders. And ako, yung tumatak sa akin is, you can a miracle to others. Kasi naniniwala ako sa simpleng invitation lang natin sa mga hindi active nating mga members ng church or sa hindi member, sobrang laki na ng impact nun sa kanila na hindi lang natin alam. Kaya ganito siya, leader siya ka-organize. Represent ng dating ako. Organize siya. Kailangan din president Ganun na rin. Gusto ko simplicity lang. Kaya di ako masyadong nagdala ng mga gamit dito sa mga bagay papakita. Basically, kapag naging missionary ka, makatanggap ka syempre ng mga love letters, mga nagmamahal sa'yo, or talagang mahal ka na talaga. Ganun na rin yung mga lipad. Tapos, dahil simple lang siya, mabilis lang siya yung report sa'yo galing sa mission president mo, Sister Cobing, tsaka President Cobing, tsaka kung saan ako na-assign, tsaka ano yung mga position ko. Meron na rin siyang date kung kailan yun nangyari. Yung leadership ko na din. At nandito na rin mga
certificate, tsaka yung zone conference. Halimbawa yung zone conference namin, kung paano kami nagtilitrato, at yan yung mga bininyagan namin. Mostly, ito yung parang naging... Justin naman, tinakpan yung ako. Sorry. Joke lang ako. Bali, bakit ko nilagay itong ano na to? Kasi ginamit ako ng Diyos bilang instrument, katulad ni Joseph Smith. Naging top 1 sa buong mundo sa finding tsaka sa baptism. Grateful ako kasi ginamit ako ng Diyos. At ganun rin. Ito yung picture bago mo. Ayan, kalmo ba ako niya? Pauwi ka na dyan? Oo, pauwi na. Tapos ano pa ba meron dito? Ayan, ito yung solo picture ng bago mo. Sa Philippines Kawayan Mission. Tapos minsan kapag, di ko alam ba't may natira pa dito. Sa may district kasi namin, tawag dito, may mga binibigay na certificate rin para ma-enjoy ng mga bagong missionary yung ano, nabilong sila dun sa district na yun. Yun lang. Ako si Michelle Militis. Ako po ay nag-mission sa Madagascar Antananarivo Mission. Simula nung paalis ako, bago ako mag-mission, tapos habang nasa mission ako, and yung paalis na ako sa mission. Lahat ng mga letters, lahat ng mga memories nila sa akin, yung mga plastic wrappers, ganyan, or mga pictures nilagay nila dito. This is my favorite item in my mission. This is about King Lamanai and Aman in the Book of Mormon. So, kung alam niyo yung story nito, maintindihan niyo kung gaano ka-memorable siya sa Book of Mormon. Kasi grabe ka-great yung example ni Ammon to help the Lamanites na maging converted sa Gospel ni Jesus Cristo. Thank you! Karamihan ng area, Cebuano. So paggabi, may gabi, ganyan. Tapos may mga tribe din kasi doon, yung may mga Tiboli, may mga Ablaan. So yung pag-read nila, Yuki Fudigamo, gano'n. Wala lang, share ko lang. Tapos sa Zamboanga, Chabacano naman yung salita nito. So, Buenas noches con ustedes, gano'n. So, ayun. Dito lang ko mas naintindihan na dili di ay, mas dako di ay yung plano para kanako. I know brothers and sisters, gihigog magyud ta sa atong may sa langit. Kabalo siya, kung kinsa ka. He knows your name, He knows your weaknesses, He knows your problems, He knows your tears. Alam niya kung ano man yung struggle. See that you serve me with all your heart, mind, and strength, that ye may stand blameless before God at the last days. Therefore, if ye have Serve ng nation 21 years ago. May 21 years old ba dito? Na naman? 21. Oh, so, mga hindi pa rin pinapanganak nun, no? 21 years ago, nag-decide ako mag-serve. Pero yung reason ko talaga is, na pagtanto ko, ay alam ko sa sarili ko na meron ako obligasyon sa Diyos na mag-serve. Sagot ko yun na, hindi ko tinatanong sa inyo yun. After all, malalaman nyo na lang din kung bakit. Kasi, aralin ninyo yung teachings ni President Dallin H. Oaks. Dear Elder Jonas Lago, you are hereby called to serve as a missionary of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. You have been recommended as one worthy to represent the Lord as you are assigned to labor in the Philippines mission. And you prepare to preach the gospel in the Cebuano language. You are called to serve a prayer